ni Diyos. Hindi lamang po sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating bugtong at buhay ni Diyos. Matthew 4:4. Kaya purihin ang bugtong at buhay ni Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat, at ito ang ating pag-uusapan ngayong gabi sa araw ng Miyerkules. Happy midweek worship sa lahat. So, ito ang ating pag-usapan, purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. Kailan ang huling panawagan ng bugtong at buhay ni Diyos para sa buong sangkatauhan? So may parang kung sumakay ka pa dito sa mga kapatid sa eroplano. Parang final call for boarding. 'Di ba? Yung last call for boarding. Pag wala ka, hindi mo talaga naabutan, masasarado na yung gate mo para sa boarding gate mo, and then maiiwan ka ng eroplano. So mayroong final call, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos. Pero ang katanungan natin, kailan ba ang huling panawagan ng bugtong at buhay na Diyos para sa buong sangkatauhan? Kasi darating talaga ang time na yung pintuan ng kaligtasan ay magsasarado. Kagaya nung mga kapatid, 5 mangmang na bumili ng langis, pagbalik nila sarado na ang pintuan. Ibig sabihin, close of probation. Sarado na ang kaligtasan. So ang katanungan natin ngayon, kailan ang huling panawagan, ang last call ng bugtong at buhay na Diyos para sa buong sangkatauhan, for all mankind? Ang ating power verse, Revelation chapter 18 verse 1 to 24. Hindi pa natin na-topic itong Revelation chapter 18 pala dito sa pahayag. So ang aklat po ng Revelation, mga kapatid, ay tinatawag po nating paglalahad. From the word itself na revelation, it means reveal. Pinapahayag na ng bugtong at buhay na Diyos kung ano ang mangyayari nitong huling kapanahunan. So ang Revelation, mga kapatid, chapter 18, ang tabing ay ganap na naalis. Hindi na natin tinatanggal ang mabagal na pagunlad ng kaysaysayan. Nakikita na natin. So kung makatawan po ang Revelation 18, mga minamahal ko, mga kapatid, sa pagpalakas po ng mensahe ng tatlong anghel sa Revelation chapter 14, verse 6 to 12. So pinapalakas po ng Revelation 18, ito yung last call. Kung sasakay ka pa, may flight ka, mga kapatid, pag mayroong oras na magsasarado yung boarding gate mo, ay magsasarado talaga yan. Pero may huling panawagan pa bago ang close of probation. Bago magsarado yung boarding gate para makasakay ka pa ng eroplano, mayroong huling panawagan, last call for boarding. So pag once hindi ka pa rin tumugon sa panawagan na yan, sarado na ang pintuan. Maiiwan ka na, mga minamahal ko, mga kapatid. Buti sana kung may next flight pa. Buti sana pag sarado ng pintuan ng kaligtasan, may kasunod pa, may afterlife pa. Pero wala na, mga minamahal ko, mga kapatid. Kasi pag once nag-close na ang pintuan ng kaligtasan, ang tanging magagawa lang po natin ay ang kumatok. At sasabihin sa atin ng bugtong at buhay na Diyos, hindi ko kayo kilala. Napakasakit, mga minamahal ko, mga kapatid. So itong Revelation 18, ito po ang nagpapalakas ng mensahe ng tatlong anghel. So ito po yung last call ng bugtong at buhay na Diyos. Ito ang pangwakas, desperado at mapagmahal na pakiusap ng bugtong at buhay na Diyos sa isang mundong nasa bingit ng pagbagsak. May huling panawagan pa, pero hindi para dito sa loob. Hindi para sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos na nandito na sa katotohanan. Sinabi ko nga sa inyo, mga minamahal kong kapatid, sa 1 Peter chapter 4 verse 17, that judgment starts in the house of God. So mauna po ang pagsara dito, mga kapatid, sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos, and then lalabas na para sa buong sangkatauhan. So ang focus natin ngayon ay para dito sa labas. Para sa labas ng kawan ng bugtong at buhay na Diyos, hindi dito sa atin sa loob. Kasi pag-usapan na natin yan kagabi, patungkol sa pagyanig ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang iglesia. Masasama ka ba sa mga ipa o masasama ka sa mga butil na nananatili? So mga kapatid, basahin muna natin yung paunang bersikulo natin, Revelation chapter 18 verse 1. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Revelation chapter 18 verse 1.
Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nanaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kaniyang kaluwalhatian. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So when we talk about angels, ang nasa isipan natin agad, anghel talaga, na literal na bababa na anghel. But ang revelation, mga minamahal ko, mga kapatid, more on symbolic. So ang angels, mga kapatid, sa Greek word o sa Grego ay ang salitang angelos, nang ibig sabihin messenger. It could be pastor, elder, preacher, and it could be a literal angel. Pwede po, mga kapatid, depende sa konteksto. Dito, mga kapatid, ang anghel ay hindi lang basta nagsasalita. He has authority. Mayroon siyang kapamahalaan. Kaya na sinabi dito. So ito po ay kumakatawan sa isang tiyak na paggalaw ng banal na espiritu na kilala natin bilang huling ulan. So ito yung latter rain na just as early church, mga kapatid, sila po ay na-empowered, nabigyan ng kapangyarihan at Pentecostes para maipangaral po ang magandang balita. So ito pong mga labi, ito pong nanatili, mga kapatid, sa panahon ng shaking time, sa panahon po ng pagyanig ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang iglesia. Ito pong natira, mga kapatid, itong nanatili, will be empowered by this other angel to finish the work. So, ito po ang trabaho, mga kapatid. Napakalaki ng trabaho, mga kapatid, ng 144,000. So anong nangyari, mga kapatid? At ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. So what does it mean? Ano ba ang ibig sabihin na ang lupa, mga kapatid, ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian? So sa mundong pinadilim ng panlilinlang, sa mundong napuno ng maling doktrina, sa mundong grabe ang kaguluhan ng politika, ang karakter po ng bugtong at buhay na Diyos, in which ito yung kaluwalhatian niya, yung karakter ng bugtong at buhay na Diyos, yun yung kaluwalhatian niya. So we'll finally be see clearly through His people. Makikita po yung katangian ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang first fruit, walang ibang 144,000, na bit-bit ang karakter ng bugtong at buhay na Diyos. Yun yung isinulat ng Ama sa kanilang mga noo, yung karakter, authority, and power. So ito po ang magpalakas ng mensahe dito sa Revelation chapter 18, mga minamahal ko, mga kapatid. There will finally be a full revelation of God's character to the whole world. Makikilala ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya ang sinabi ng Revelation chapter 11 verse 15, na ang kaharian dito sa sanlibutan ay naging sa ating bugtong at buhay na Diyos. So, ang karakter ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, siya po ay holy, loving, merciful, and faithful. So every part of the globe and every person will have the gospel preached to them in full glory. So kabuuan na, mga minamahal ko, mga kapatid, and everyone will have an opportunity. Ang bawat isang tao, mga kapatid, may karapatan sila na pumili, mga kapatid, patungkol sa kanilang kaligtasan. So walang ma-exempted dito sa kaligtasan na ito. Dahil pagbuhos ng latter rain, itong Revelation 18, ito yung magpapalakas sa sigaw ng mensahe ng tatlong anghel. So lahat, mga kapatid, lahat ng parte ng mundo ay maririnig ang magandang balita ng bugtong at buhay na Diyos. That's why, pagdating ng bugtong at buhay na Diyos, hindi ka na pwedeng magrason na hindi nakarating sa amin ang magandang balita. That's why, mga kapatid, itong 144,000, ito ang equip ng bugtong at buhay na Diyos na bitbitin ang kanyang karakter. So bakit magliliwanag ang buong mundo? Dahil sa glory ng bugtong at buhay na Diyos sa kaluwalhatian. At ano yung kaluwalhatian niya? Ang kanyang karakter na makilala sa buong mundo. So ano sinabi ng Habakkuk chapter 2 verse 14? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Habakkuk chapter 2 verse 14. Sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng pagtakip ng tubig sa dagat. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see? Gaya ng pagtakip ng tubig sa dagat. So there will be another flood. Not by literal water, na tulad ng panahon ni Noe na mayroong great flood, na tubig, mga kapatid.
Itong sinabi ni Habakkuk dito mga kapatid, it will be a flood of the knowledge of God. Ito po ay baha mga kapatid, mapupuno ang lupa ng kalaman ng kaluwalhatian ng bugtong at buhay ni Diyos. Everyone will have the understanding of the knowledge of God's glory. So walang exempted. Makikilala ng bawat tao, makikita ng bawat tao ang kaluwalhatian ng bugtong at buhay ni Diyos. In which ito yung karakter niya. And how? Sa anong paraan? Because God's people, ang bayan ng bugtong at buhay ni Diyos, 144,000, will be preaching everywhere as persecution arises. So, habang umiiral mga kapatid, habang mayroong persecution, doon naman mga kapatid, nangangaral ang 144,000. Kaya makikita ang kaluwalhatian ng bugtong at buhay ni Diyos. The same sa nangyari sa panahon ng early church, na pag once pinapatay sila ng Roman Empire, mas dumadami mga kapatid yung tumatanggap sa bugtong at buhay ni Diyos. Pag once may pinatay yung Roman Empire mga kapatid na isang Kristiyano, mas marami ang nagpapabautismo at tinanggap ang bugtong at buhay ni Diyos. So, mangyayari din po ito nitong huling kapanahunan. Habang nangyayari yung persecution, yung pag-uusig mga minamahal ko mga kapatid, ang bayan ng bugtong at buhay ni Diyos, ang kanyang eklesia, ang 144,000 ay protektado ng bugtong at buhay ni Diyos hanggat hindi pa na ipapangaral sa buong mundo ang mensahe patungkol sa kaharian ng bugtong at buhay ni Diyos, patungkol sa karakter ng bugtong at buhay ni Diyos. Protektado ng bugtong at buhay ni Diyos ang kanyang bayan. So kahit saan tumakbo mga minamahal ko mga kapatid, everywhere, kung saan tatakbo ang bayan ng bugtong at buhay ni Diyos, they will be sharing the good news of God's character through the Word. Sa pamgitan po ng banal na salita. Sa pamgitan po ng Biblia. So at sa pamgitan ng mga buhay na kanilang kinabubuhay. Makikita sa kanilang lifestyle. Kaya sinabi nga ng prayer mga kapatid, na Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So yung kalooban ng bugtong at buhay ni Diyos mga kapatid ang masusunod. Kung ano sa langit, gayon din dito sa lupa. So but in order to fill the whole world, mga minamahal ko mga kapatid, with God's glory, para mapuno po ng kaluwalhatian ng bugtong at buhay sa buong mundo, we need the authority and power from God, mga minamahal ko mga kapatid, that comes from heaven. So anong kapangyarihan ito? Gawa chapter 1 verse 8. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Gawa, chapter 1, verse 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Hudiya at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see? The power that God desires to give us before we can be witness for Him and to preach His Word. So bago pa mga kapatid, bago tayo maging saksi, ay bibigyan tayo ng bugtong at buhay na Diyos ng kapangyarihan. We need the power of the Holy Spirit. So nung unang panahon, sa panahon ng Pentecostes, ilan ba ang nabaptize sila? 3,000 a day sa panahon ng Pentecostes. So the disciples and those in the upper room received the Holy Spirit na tinatawag nating unang ulan o former rain. Na 10 days mga kapatid sila ay nanalangin, nagpatawaran sa kanilang mga kasalanan, sinet aside nila mga kapatid ang kanilang mga pag-aaway, nagpakumbaba sila, hiningi nila ang malinis na puso sa bugtong at buhay ni Diyos. At sa 10 araw, bumaba ang apoy na nagrepresent sa Holy Spirit sa kapangyarihan ng bugtong at buhay ni Diyos. Nakita po natin yan mga kapatid throughout the book of Acts. Kung ano ang ginawa ng mga apostoles the day of Pentecost, mga kapatid. So Peter, when he stood up to preach, he foretold what would take place in the future. Sinabi na ni Apostle Peter kung ano ang mangyayari sa atin ngayon, sa kasalukuyan. Ano sinabi ng Gawa chapter 2, verse 16 to 18? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Acts chapter 2, verse 16 to 18. Datapwat ito yaong sinalita na sa pamamagitan ng propeta Joel at mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula, at ang inyong mga binata ay magkakakita ng mga pangitain,
Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Uot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae. Sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipang hula sila. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ito po ay quotation from Joel 2:28. Joel chapter 2 verse 28 to 29. So, itong sinabi ni Peter dito, mga minamahal ko mga kapatid, that then take place. Hindi ito nangyari 2,000 years ago. Hindi pa, sa panahon nila, hindi pa yun ang huling araw. Peter is talking about the future. So, sa paano natin nalalaman na ang sinasabi ni Apostol Pedro ay ang ngayon sa ating kasalukuyang panahon, sa huling panahon? Ang kasagutan na sa sunod na verse, mga kapatid, Gawa chapter 2 verse 19 to 20. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Gawa chapter 2 verse 19 to 20. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit, sa itaas, at mga tanda sa lupa, sa ibaba, dugo, at apoy, at singaw ng usok. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tangi. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So remember the sun being torn into darkness and the moon becoming blood? Nalala niyo yung mga kapatid, that was in Revelation chapter 6, the sixth seal, ang ika-6 na silyo, na ang araw mga kapatid ay magdidilim at yung buwan ay magiging dugo. So ito po ay mangyayari sa ika-6 na silyo. That was just before the second coming of our Lord Jesus Christ. Because ang ika-7 silyo, Revelation chapter 8 verse 1, ay magkakaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Kasi mga kapatid, ang ika-7 silyo, ito na yung pagbaba ng ating bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal ko mga kapatid, para kunin ang kanyang iglesia, kunin ang kanyang bayan. So mayroong katahimikan doon sa loob ng 7 days and a half. So that's why one Sabbath, from one Sabbath to another Sabbath, ang travel natin, 7 days, papunta sa langit na mga langit. So, meron pong malakihang outpouring of the Holy Spirit, mga kapatid, nitong huling kapanahunan, but in a greater measure at the end of time. So in Acts chapter 2, 3,000 were baptized. But the end of time, the whole world will be filled with the glory of God. Kung sa panahon ng Pentecostes, mga kapatid, ang nabautismuhan nila, ang alam lang na mundo ni Apostol Pablo is yung old world. Hindi pa na-discover itong new world. Ang New World is, ito yun na yung Amerika, in which na-discover siya 1498, Christopher Columbus. So yung alam na mundo ni Apostol Pablo ay yung Old World noon. Yung Africa, Europe, and Asia. Kaya hindi nakarating sa atin ang magandang balita, mga kapatid, kasi ang assignment ng mga disipulo ay ang lost sheep of Israel. Yung nawawalang 10 tribes ng Israel. So, ang nagdala ng mensahe para sa mga hintil is walang iba si Apostol Pablo. At siya ang nagdala ng mensahe sa kaharian. Mas naintindihan pa ni Apostol Pablo ang kaharian, mga kapatid, kaysa kina Pedro. So si Pedro yung nagbukas ng mensahe sa hintil. As you remember, nung pinakitaan ng vision ng bugtong at buhay ni Diyos si Pedro, na may kumot na nahulog, mga kapatid, sa vision niya, nandun ang klase-klase, makarumal-dumal na mga hayop, na sabi ng bugtong at buhay ni Diyos, bumahon ka na Pedro at magkatay ka, kumain ka. Kaya sinabi ni Pedro na hindi ako nakakain pa ng karumal-dumal. At 3 beses yun, mga kapatid, sinabi ng bugtong at buhay ni Diyos. Na sinabi ng bugtong at buhay ni Diyos, huwag mong sabihan na ang aking nilinisan, na marumi ang aking nilinisan. So, yun pala, mga kapatid, kung basahin mo ang buong konteksto, yun pala ay para sa mga hintil na si Cornelio. Nung pumunta siya kay Cornelio at doon nasabi ni Pedro na alam na niya at naintindihan na niya yung pinakita na vision sa kanya ng bugtong at buhay na Diyos. So si Pedro ang nagbukas, mga kapatid, para sa mga hintil, pero ang messenger, ang mensahero para sa mga hintil, walang iba kundi si Apostol Pablo. So, ang alam lang ng mundo noon, mga kapatid, yung Africa, Europe, and Asia. But at the end of time, itong huling kapanahunan, ang buong mundo, mga kapatid, ay mapupuno po ng kaluwalhatian ng bugtong at buhay ni Diyos. Ano nga yung kaluwalhatian ng bugtong at buhay ni Diyos? Ito yung kanyang karakter. Holy, love, mercy, and faithful. Ang ating bugtong at buhay ni Diyos. So bago tayo maging mga mangaral ng anumang kalagahan,
kailangan natin ang pagbuhos ng banal na espiritu. Kaya before the persecution, kung titingnan mo mga kapatid, sa panahon na bago ang persecution sa early church, sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Antayin nyo muna ang unang ulan, yung pinangako na comforter, yung pinangako ng bugtong at buhay na Diyos na banal na espiritu. So, bago ang persecution, natanggap na ng mga disipulo, kasama yung 120 believers, doon sa room of chamber, natanggap na nila ang unang ulan before persecution. Kasi mga kapatid, ang magbibigay ng kalakasan, magbibigay ng strength sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos para sa persecution ay walang iba kundi ang banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. So, bago tayo mangaral, mapangaral sa buong mundo mga kapatid, ang mensahe patungkol sa kaharian at ang katapusan ng panahon ay darating na, ay kailangan muna nating matanggap ang huling ulan ng bugtong at buhay na Diyos, the same pattern sa nangyari sa panahon ng mga disipulo. Nagbigay si Ezekiel ng ilang kawiwiling detalye na pinagsama-sama ang iba pang bahagi ng revelation tungkol sa kaganapan sa kasalukuyang tinitingnan natin. Ezekiel chapter 43 verse 2. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Ezekiel chapter 43 verse 2, at narito, ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nanggagaling sa dakong silanganan, at ang kaniyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at ang lupa ay nagniningning sa kaniyang kaluwalhatian. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, we see the earth shining with the glory of God, nagniningning sa kaluwalhatian ng bugtong at buhay na Diyos. However, we see that the glory of God of Israel came from the way of the east. So kung titingnan mo mga kapatid, where have we seen the east in Revelations? Natin mabasa ang salitang silanganan dito sa pahayag o dito sa Revelation. Mabasa natin yan sa Revelation chapter 7 verse 2. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. So kung titingnan mo ang buong mapa mga kapatid ng mundo, ano na ba ang southeast ngayon? Ano na ba ang east ngayon mga kapatid? Walang iba, perlas ng silanganan. Dito yan sa atin. Dito yan sa atin mga minamahal ko mga kapatid sa Pilipinas. So an angel comes from the east with the seal of God. Anghel, it could be messenger, and it could be a literal angel. So bit-bit ang silyo ng bugtong at buhay na Diyos. So this situation in Revelation chapter 18 mga kapatid, ito po ay parallel to what we have seen in Revelation chapter 7. So ang parallel, hindi sila magkasalubong pero hindi din sila magkasalungat, kundi sila ay magkatulad, parallel, pareho. So, the time of the sealing, mga kapatid, ay nangyayari when the Holy Spirit is poured out to lighten the whole earth with God's glory. So, nangyayari po ito, yung sealing, mga kapatid. So, before the latter rain, sealing muna. So, yung mensahe ng 144,000, mga kapatid, ito yung magdadala ng kaluwalhatian sa tulong na yan ng kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos. Final na, empowerment ng Holy Spirit. So ito yung magdadala mga kapatid ng magniningning ang buong mundo dahil sa kaluwalhatian ng bugtong at buhay na Diyos. Patungkol sa kanyang karakter. At ito ang bitbit ng kanyang bayan. So basahin natin Revelation chapter 18 verse 2. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Revelation chapter 18 verse 2. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So Babylon, mga minamahal ko mga kapatid, na-discuss na natin ito sa mga previous live natin sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Babylon symbolizes system of false religious doctrines, confusion, and rebellion against God's law. So nag-originate po ang Babylon from the root word Babel, from the Tower of Babel, mga kapatid. At the time na gumawa sila ng tore na pinangunuhan ni Nimrod,
doon sa sinabi ng bugtong at buhay ni Diyos, go to the world and multiply after ng post-flood after ng great flood, after ng baha. Pero anong ginawa ng mga tao? Sila po ay nanatili sa isang lugar at nagawa sila ng tore na tinatawag na Tower of Babel. Kasi gusto nilang umakyat sa langit gamit ang kanilang gawa. Salvation by works. Gusto nilang umakyat kung ipapadala muli ang baha, ay hindi na sila gagawa ng arka. Yun na yung tore, yung aakyatan nila papunta sa langit na mga langit. At anong ginawa ng bugtong at buhay ni Diyos? Sinabi ng bugtong at buhay ni Diyos sa kanilang pagkakaisa, walang hindi kaya nilang gawin. Pero ang motibo, mga kapatid, ay hindi naaayon sa kalooban ng bugtong at buhay ni Diyos. That's why, ang Tower of Babel, tinatawag itong Tower of Confusion. Babel, confusion ang ibig sabihin. So nag-originate ito, mga kapatid, sa Tower of Babel, ang Babylon na pangalan. So ito po ay religious confusion and defiance of God's word. So ito po ay pagsuway sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. So Babylon the Great is fallen, is fallen. Naguho ang dakilang Babylonia. So this is not a literal Babylon. Yung literal Babylon, hindi na po siya inhabited, wala na po siyang nakatira doon. Sinubukan, mga kapatid, pero sinabi ng bugtong at buhay na Diyos na wala nang pwedeng tumira doon sa Babylon. So ang nangyari, mga kapatid, yung itong Babylon na pinag-uusapan natin sa Revelation is spiritual Babylon. Okay? Spiritual Babylon. Kung ano ang ginawa ng Babylon at the time of King Nebuchadnezzar, yun din ang gagawin ng spiritual Babylon. So ano ginawa ng Babylon that time, mga kapatid, nila Shadrach, Meshach, Abednego? Pinaluhod sila sa imahe na ginawa ni King Nebuchadnezzar. Ganon din po ang gagawin ng spiritual Babylon. Pipilitin ka, ipapaluhod ka, mga kapatid, sa imahe, sa image of the beast, the union of church and state. Pipilitin ka, yun din ang gagawin ng spiritual Babylon. So this is a repeat of the second angel's message in Revelation chapter 14 verse 8. So itong Revelation chapter 18 verse 2, kung titingnan mo, basahin mo ang Revelation chapter 14 verse 8, pareho sila ng mensahe. Inulit lang, mga kapatid. Inulit lang, pero may dinagdag dito. So, may dinagdag sa 4. So, basahin natin mamaya. So, the 3 angels' messages are preached to the whole earth. Ano yung mensahe ng unang anghel, mga kapatid? The first angel's message is about fearing God and giving glory to Him is pushed to the ends of the earth. So, giving glory to Him, lahat ng kapurihan at lahat ng karangalan sa bugtong at buhay ng Diyos, ito po yung unang mensahe ng anghel na pinapabalik ka sa tamang pag-worship sa Creator. At yung pangalawa, ito na yung naguho ang dakilang Babylonia. At yung pangtatlo, mga kapatid, warning na ito, mga kapatid, sa ginawa ng Babylon, spiritual Babylon. So ano ang reason, mga kapatid, bakit naguho ang Babylonia? Ang dakilang Babylonia, ang Babylon po dito, mga kapatid, ito yung sistema. Okay? Yung Babylon dito, spiritual Babylon, ito yung system. System, mga kapatid, na pag-unite ng church and state. So Babylonia, mga minamahal ko, mga kapatid, tower of confusion. So religious confusion. At ang pagsuway sa kautusan ng bugtong at buhay ni Diyos. So, bakit naguho ang Babylonia? The fall is moral, not just physical. So pag sinabi na naguho ang dakilang Babylonia, mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa total departure from Scripture. Ito po ay alis nila sa totoong tunay at aral sa salita ng bugtong at buhay ng Diyos. So ang Babylon nag-represent ng union of the papacy. Ito yung the first beast ng Revelation chapter 13 verse 1 and 2. And the fallen Protestantism, apostate Protestantism, the image of the beast. At sinuportahan naman ng mga hari dito sa lupa. Ito yung kings of the earth. At naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal. So ano ibig sabihin nito? Ito po yung corrupted na doctrine. Ito po ay intoxicating, mga kapatid. Naalala mo yung sa Revelation chapter 17? Yung babae na may hawak, mga kapatid, na kupa na may alak sa loob. Ito po yung mga intoxicating. Ito yung mga false teaching, including the rejection of the Sabbath. Supposedly, mga kapatid, Exodus chapter 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. They've changed it to remember the Lord's day.
So yung Sabbath, mga kapatid, sa creation pa lang, Genesis chapter 2, verse 2 to 3, ay dito, mga kapatid, ang ginawa nila, pinalitan nila sa counterfeit Sabbath, which is Sunday. So ito yung laman ng babaeng patutot, mga kapatid, na may hawak na kupa, na alak na nakakalasing, at nilasing niya ang mga hari sa lupa at ang lahat ng mga bansa. So ang laman ng alak na yun, mga kapatid, ay yung mga maling turo at aral. Kasama na yung rejection sa araw ng Sabat, immortality of the soul, and Sunday sacredness. Ito yung corrupted na mga doctrine. Kaya mahirap talaga pag may compromising na or na-compromise na, mga kapatid, ang iglesia. Magsimula sa maliit hanggang lumaki, hanggang na lumaki na talaga. So tila ang mga demonyo ay ganap na nagkontrol, na-control ang Babylon at ang mga kaganapan sa paligid nito. Ang mga tao ay lubos na na-impluensyahan po ng mga demonyong kaisipan, like in the days of Noah. Every thought, mga kapatid, is just evil continually. Diba? Yung panahon ni Noe, mga kapatid, ang mga tao, masama na ang iniisip. Nawala na ang kanilang atensyon, mga kapatid, sa ating bugtong at buhay ng Diyos, patuloy sa paggawa ng kasamaan, like in the days of Noah. So ito ay parang tatlong maruruming espiritu na lumalabas sa bibig ng dragon, hayop at huwad na propeta. So Revelation chapter 16 verse 13, mga minamahal ko, mga kapatid, kasama dyan sa 7 salot. So yung espiritu na lumabas sa bibig ng dragon, hayop at huwad na propeta ay isang palaka. Parang palaka, mga kapatid. Ito yung maruruming espiritu. So ito yung makakalaban ng bayan ng bugtong at buhay ng Diyos, itong huling kapanahunan. That's why, before, mga kapatid, itong persecution time, ay ibubusan ng bugtong at buhay ng Diyos ang kanyang huling ulan. Sealing, and then, pagbuhos ng latter rain, huling ulan. Kasi, mga kapatid, makakalaban ng bayan ng bugtong at buhay ng Diyos, ang dragon. Revelation chapter 12 verse 9, walang iba si Satan. Gagamitin ni Satan ang kanyang tricks, mga minamahal ko, mga kapatid. Spiritualism. Gagayahin yung mga mukha ng mahal nyo sa buhay na namatay na. Sino pa ang magiging kalaban? Yung unang hayop sa Revelation 13 verse 1 to 2. The papacy at yung huwad na propeta, walang iba, ang United States of America, magpababa ng apoy mula sa langit, huwad na propeta. So probation is about to close on this kingdom. Is about to close. Hindi pa talaga nag-close, is about pa lang, magko-close pa lang. Para sa kaharian ni Satanas at dito sa ating mundo, mga kapatid. So the next verse gives more detail about its fall. Revelation chapter 18 verse 3. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Revelation chapter 18 verse 3. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya at ang mga ngalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So it is the second angel's message continued. So ito nga, pinapalakas nga ng huling ulan ang mensahe ng huling panawagan ng bugtong at buhay na Diyos ito sa Revelation chapter 18. Okay? All nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication. So sinabi ito, sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng mga bansa. So ang mga hari dito sa lupa, mga kapatid, have committed fornication with her. Nakiapid. Ano ibig sabihin na nakiapid? Ito yung pumayag sila, mga kapatid. Ito yung union of church and state. Political power and ecclesiastical power, pinag-isa muli, pinakasal muli, mga minamahal ko, mga kapatid. Ito yung dalawang bagay that God cannot bless. Yung union ng church and state, mga kapatid. Once, mga kapatid, mag-unite ang church and state, expect persecution. So, mga lakal sa lupa ay yumaman sa pamgitan ng kasaganaan ng kanyang karangyaan. So, that's economy. Ito po, ekonomiya. Makikita po natin ito in relation to the mark of the beast. Sa Revelation chapter 13, verse 16 to 17, no buying and selling. Pag hindi ka tumanggap sa marka ng mabangis na hayop, hindi ka pwedeng magbenta at hindi ka pwedeng makabili. So, many will receive the mark of the beast because they fear not having enough money. Marami ang tatanggap sa marka ng mabangis na hayop dahil takot sila na wala silang pera at that time na hindi sila tumanggap sa marka ng mabangis na hayop.
which is, ito yung Sunday worship. But, wala pa yan ngayon mga kapatid ha. Not until ma-impose na gawing decree ito, gawing batas ito. But now, hindi pa siya, yung Sunday worship ngayon, hindi pa siya Sunday law. Okay? So, marami ang tatanggap. At the end of time, yung decision ng tao, mga kapatid, are going to be based on how much money they earn or how much they have, kung magkano ang meron sila. So, nakabatay po ang kanang desisyon sa kung ilan ang makukuha nila at ilan ang mayroon sila na pera. So, it's all about money. Always remember, ang temptation, mga kapatid, ni Satanas kasama ang pera. Kaya sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, you cannot serve two masters. You cannot serve God and mammon. It's either you will hate the one and love the other. So, hindi mo pwedeng pagsabay ang pera. But, hindi po mali na magkaroon ka ng pera. But, wag mong gawing Diyos ang iyong pera. Na yung pera mo na ang magkocontrol sa iyo kung ano ang dapat at kailangan mong gawin. Because, mga kapatid, kung ganun ang mindset mo ngayon pa lang, magkakaproblema ka nitong huling kapanahunan. Because mag-o-offer si Satan ng pera, mga kapatid. Mag-o-offer siya ng pera para tanggapin mo lang, lumuhod ka lang sa kanya. Kagaya ng pag-offer niya sa bugtong at buhay na Diyos at that time na nag-ayuno ang bugtong at buhay na Diyos, nag-fasting siya 40 days and 40 nights doon sa wilderness. At the end of 40 days, lumabas si Satan at tinukso ang bugtong at buhay na Diyos kasama na ang pera doon. Pera, part sa mga kayamanan sa mundo. Kasi kaharian Lahat na yan. Kasama na yan, mga kapatid. Yung fame, yung power, yung pagkain, kasama na dyan lahat. So, marami ang tatanggap ng marka ng mabangis na hayop dahil takot sila na wala silang pera, hindi sila makabili at makabenta. So, ano sinabi ng Revelation chapter 18 verse 4? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Revelation chapter 18 verse 4. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng Kanyang mga salot. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So ito yung nadagdag, mga kapatid, kasi itong Revelation chapter 18 verse 1 to 4, the same ang mensahe ng Revelation chapter 14 sa ikalawang anghel na mensahe. The same. Pero ang nadagdag lang dito na mensahe is, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. So God makes a call to those that are in Babylon to come out of her. Kasi ang babae nagrepresent ng iglesia. Jeremiah chapter 6 verse 2 and Ephesians chapter 5 verse 25. So that means, mga kapatid, that probation has not closed yet. Hindi pa nagsara ang kaligtasan. Kasi may last call for boarding. So last call pa ang bugtong at buhay na Diyos para sa nasa ibang mga denomination. Last call, huling panawagan, malakas na sigaw. Ito yung sa Revelation 18. Kasi ang mensahe ng tatlong anghel nasa Revelation chapter 14 verse 6 to 11. So itong Revelation 18, ito yung last call, huling panawagan, mga minamahal ko, mga kapatid, para sa buong sangkatauhan. Kailan? Itong sa Revelation 18. So, that means, mga kapatid, hindi pa nagsarado totally ang kaligtasan. So, if probation had closed, that call would be useless as no one would heed it. Walang makikinig kung nagsarado na ang kaligtasan. So, hindi pa nagsara ang kaligtasan. At that time na mangaral pa, mga kapatid, itong huling panawagan ng bugtong at buhay na Diyos sa buong sangkatauhan, wala pa. Hindi pa nag-close ang probation. Kasi pinapalabas man ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang bayan sa spiritual Babylon. So marami po mga minamahal kong kapatid, mga fallen churches of Babylon, they are called to come out. Come out of her, my people. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos. So they have to separate themselves from her. Kailangan nilang ihiwalay ang sarili nila sa Babylon, sa spiritual Babylon, yung mga false religious confusion, lahat ng mga turo at aral ng spiritual Babylon, kailangan silang humiwalay. Huling panawagan ito ng bugtong at buhay na Diyos. Bago po magsara ang kaligtasan, huling panawagan. Kailangan nilang i-separate ang kanilang sarili. They cannot be saved in that position. Alam mo, pag naguho yung isang building, you have to get out. You have to come out. Pag naguho ang isang building, lumabas ka na dyan. Madadamay ka sa pagguho niyan. So, their association with Babylon will cause them to be lost.
kung hindi nila ititigil mga kapatid at mananatili pa rin sila sa Babylon, sa spiritual Babylon, mga kapatid, masasama sila sa 7 salot na ibubuhos sa bugtong at buhay na Diyos. So, meron pang huling panawagan before the 7 last plagues. Ito na yung last call ng bugtong at buhay na Diyos. Malakas na sigaw. So, ang kanilang safety mga kapatid ay ang paglabas nila sa spiritual Babylon. Kasi kung hindi sila labas, kasama sila sa maguguho at kasama sila na matatanggap nila ang 7 salot na hindi ka namamatay in a bad way. Maghiwalay man ang katawan mo. Uhaw na uhaw ka na. Ang dagat magiging dugo, ang bukal ng mga tubig magiging dugo. Magkakaroon ng sobrang init mga kapatid. Sobra pa sa Super El Nino. At magkakaroon ng mga yelo na mahulog. 90 kilos. So lahat yan mararanasan mo, pero hindi ka mamamatay. Pangarapin mo na lang mamatay mga kapatid, pero iiwas na ang kamatayan sa iyo. Dahil yan ang consequences na tinanggap mo ang marka na mabangis na hayop at hindi ka umalis sa naguho na spiritual Babylon. So pinapakita lang dito mga kapatid na itong last calling ng bugtong at buhay na Diyos. Kung sa aeroplano pa nga, sinabi ko nga, mayroon pang last call for boarding. Ito yung awa ng bugtong at buhay na Diyos. Ito yung grasya. Ito yung habag ng bugtong at buhay na Diyos because God is a loving, merciful, and faithful, and holy. So ito po yung malakas na sigaw. Ito yung final proclamation ng langit ng mga langit ng bugtong at buhay na Diyos. Loud cry, mga kapatid, ang tawagin pa ito. Malakas na sigaw. Hindi ito mangyayari without the latter rain. Kasi ang magbibigay ng empowerment, mga kapatid, walang iba ang Holy Spirit. Ang magbibigay ng kapangyarihan, walang iba ang huling ulan. Ng bugtong at buhay na Diyos. Yun yung kagaya ng mga disipulo the day sa Pentecostes, sa Gawa chapter 2, na bumaba ang apoy. Ang apoy nagrepresenta ng Holy Spirit, kapangyarihan. So, hindi mangyayari ang malakas na sigaw ng Revelation 18 hanggat hindi mo natatanggap ang huling ulan. Ito na yung final outpouring of the Holy Spirit na sinabi ni Joel sa Joel 2:23. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Joel 2:23. Kayo nga'y mga tuwa, kayong mga anak ng Sion at mga galak sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat Kanyang ibinibigay sa inyo ang maagang ulan sa tapat na sukat at Kanyang pinalalagpak ang ulan dahil sa inyo, ang maagang ulan at ang huling ulan sa unang buwan. Purihin ang bugtong at buhay ng You Diyos. see, mga minamahal kong kapatid, ang maagang ulan at ang huling ulan sa unang buwan. So ito po yung final phase ng mensahe ng 3 anghel na nag-reveal ng karakter ng bugtong at buhay na Diyos, kalulatian. Ang gaganap po ng malakas na sigaw, ito sa Revelation 18, mga kapatid, magdadala ng mensahe na ito, na lumabas na kayo dyan, walang iba, 144,000. Yun lamang po, mga kapatid, ang pwedeng sumigaw. Yung makakatanggap sa huling ulan o latter rain ng bugtong at buhay na Diyos. Pagpatuloy natin sa Revelation chapter 18, verse 5. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Revelation chapter 18 verse 5. Sapagkat ang kaniyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalaala ng Diyos ang kaniyang mga katampalasanan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So what does it mean that her sins have reached to heaven? Ano ibig sabihin na ang kanyang kasalanan ay umabot hanggang sa langit? Dumating siya sa punto kung saan ang awa ng bugtong at buhay na Diyos ay hindi nagagana para sa kanya. So nasa sagad na talaga, mga minamahal ko mga kapatid, umabot na hanggang langit. So ang kanyang saro ng kasamaan ay napuno na ngayon, punong-puno na mga kapatid. Ang apostasiya, katiwalian, pag-uusig sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos ay umabot na sa pinakamataas na kakayahan na ginagaya ang pagmamataas ng Tore ng Babel. Bakit ano bang ginawa sa Tower Babel? Yung pagmamataas nila. Sinuway nila yung utos sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, na go to the world and multiply. Defiance against God's law. Pagsuway sa utos sa bugtong at buhay na Diyos. We have seen this in the past. Genesis chapter 15 verse 16. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Genesis chapter 15 verse 16. At sa ikaapat na salin ng iyong binhi ay magsisipagbalik rito, sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga
Amorio. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ang Amorites, mga minamahal ko mga kapatid, were descendants of Canaan, the son of Ham, and grandson of Noah. So, you remember mga kapatid, yun si Ham, yung pinagtawanan niya, yung kahubaran ng kanyang tatay na si Noah. Kasi nalasing si Noah after the flood. Genesis chapter 10 verse 15 to 16. Naligtas noong panahong iyon dahil sinabi ng bugtong at buhay na Diyos na ang kasamaan ng kahariang iyon ay hindi paganap, hindi pa totally. Nagkaroon pa sila ng pagkakataong magsisi. So katulad dito mga kapatid sa Revelation 18, na mayroon pang panawagan ng bugtong at buhay na Diyos. Huling panawagan, last call, sa isang malakas na tinig. Pag once mga kapatid, ginamitan ng isang malakas na tinig, urgent na ito, talagang magmadali ka na. So God has remembered her iniquities, yung kasamaan. So, ang bugtong at buhay na Diyos does not allow sin to simply pass by unnoticed. Hindi lang pabayaan ang bugtong at buhay na Diyos na hindi niya pinapansin. God says that vengeance is His and He will repay. Hebrews chapter 10 verse 16 to 17. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Hebrews chapter 10 verse 16 to 17. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip, at ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalahanin pa. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, ano ang dahilan mga kapatid, bakit hindi na naaalala ng bugtong at buhay na Diyos ang ating mga kasalanan at ating mga kasamaan? Bakit hindi na naalala ng bugtong at buhay ni Diyos? If we experience the new covenant, mga kapatid, experience of the law being written in our hearts and minds, mga kapatid, yun po, mga kapatid, na hindi na naalala ng bugtong at buhay ni Diyos. Kung isinulat sinabi ng bugtong at buhay ni Diyos, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso. Okay, hindi na siya literal mga kapatid na katulad ng ginawa ng mga Pariseyo na literal nilalagay nila yung kautusan dito sa kanilang pag-iisip, sa kanilang dito sa noo. Phylacteries ang tawag niyan. Naglalagay sila ng verse mga kapatid, pinapakita lang sa mga tao na sila ay banal. Yun ang ginagawa ng Pharisees until now. Yun ang ginagawa nila. Tapos mga kapatid, ilalagay sa ating mga puso. Kasi mga kapatid, ayon ang bugtong at buhay ng Diyos na tayo napipilitan na sumunod sa Kanya. If you love me, you will keep my commandments. John 14:15. At ilalagay sa ating isipan. Kailangan ng intellect, mga kapatid. Kasi sabi ng Hosea 4:6, wasak ang kanyang bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. So kailangan mong humingi ng kaalaman sa bugtong at buhay ng Diyos ng wisdom. James chapter 1 verse 5. So, the problem, mga kapatid, with Babylon is that they have totally gone against the law of God. Tinalikuran nila, total departure. Tinalikuran nila ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Tinalikuran nila, mga kapatid, ang banal na kasulatan. The mark of the beast is in direct contrast to God's law. Kasi sinabi ng kautusan, including the fourth commandment, kasi ngayon napapansin ko, mga kapatid, sinusunod yung ibang kautusan, pero nini-neglect or dinidiscard nila, mga kapatid, yung ika-4 na utos, which is, remember, the Sabbath day to keep it holy. So yung mark of the beast is a direct contrast. Contrast, mga kapatid, kasalungat sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. That is why ang kanilang kasalanan ay umabot na hanggang sa langit. Hindi lang basta nalimutan nila, mga kapatid, but they caused the whole world to forget it as well. So, dinala nila ang buong bansa na kalimutan ang utos ng bugtong at buhay na Diyos. Dinala nila sa idolatry. Dinala nila, mga kapatid, sa mga maling turo at aral. So, dinala nila ang buong bansa, mga kapatid. Hindi lang basta kinalimutan nila, nandamay pa sila. Ano sinabi ng Revelation chapter 18 verse 6 to 8? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Revelation chapter 18 verse 6 to 8. Ibigay din ninyo ang ayon sa ibinigay niya sa inyo, at ibayuhin ninyo ang ibayo sa kaniyang mga gawa. Sa sarong sa kaniyang pinaghaluan ay ipaghalo ninyo siya ng ibayo. Kung gaano ang pagkamapagpuri at pagkapamuhay na malayaw ay gayon din naman ang ibigay ninyo sa kanyang pahirap
at pagluluksa, sapagkat sinasabi niya sa kanyang puso, ako'y nakaupong reyna, at hindi ako bao, at hindi ko makikita kailanman ang pagluluksa, kaya't darating sa isang araw ang mga salot sa kanya, kamatayan at pagluluksa at gutom, at siya'y lubos na susunugin sa apoy, sapagkat malakas ang Panginoong Diyos na humatol sa kanya. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see? Babylon, mga minamahal kong kapatid, spiritual Babylon. Okay? Itong false religion, mga kapatid. Babylon will receive double punishment for what she has done. Doble ang kaparusahan ng spiritual Babylon. Making the whole world drink of the wine of her fornication. Pinainom niya ang bansa. Kaya ang lahat ng bansa ay nalasing, mga kapatid, sa alak. Ano itong alak? Yung nandun sa kanyang kupa, mga kapatid. Hawak na babaeng patutot. False teaching. Mga maling turo at aral. Na tinalikuran ang totoong turo at aral ng banal na kasulatan na bitbit ng bugtong at buhay na Diyos. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. So tinalikuran, mga kapatid, total talaga, tinalikuran nila ang aral ng bugtong at buhay na Diyos. Dinamay nila ang lahat ng bansa, itong spiritual Babylon na ito. Dinala nila sa spiritual adultery or idolatry. Pinasamba nila sa Diyos-Diyosan. Nagturo sila ng maling mga doktrina. Immortality of the soul, yung pabautismo, pwede lang ipuring, pwede lang iwisik. Marami silang ganong turo, mga kapatid. Global and political economic corruption. Kabilang sila dito. At marami pang iba. So, it is one thing to sin and it affects yourself only. Pag nagkasala ka, mga kapatid, ikaw ang mananagot niyan. Ngunit kapag tayo ay nagkasala at naging sanhi ng iba na sumunod sa ating mga kasalanan, dinadala natin ang ating sarili sa mga gawa at gayon din ang mga kasalanan ng iba. So, what does it mean? So, it means, mga kapatid, kung nagkasala ang isang tao, ang mananagot siya lang. Pero ang ginawa ng spiritual Babylon as iglesia, dinala niya ang lahat ng bansa sa pagkakasala. Sa anong paraan? Tinalikuran ang totoong turo at aral ng bugtong at buhay na Diyos. Pinainom niya sa kanyang alak na nakakalasing. Ito yung mga false teaching. Ito yung mga idolatry, mga false doctrine. So, kung ang tao nagkasala, mga minamahal ko, mga kapatid, as individual, ikaw ay mananagot sa bugtong at buhay ng Diyos individually. Pero kung dinala mo ang tao sa pagkakasala, like sa ginawa ng spiritual Babylon, o tinatawag itong kasalanan, mga kapatid, ng iglesia, this is the reason for that double punishment. Doble ang tatanggapin na parusa. Na yung matatanggap kung dinala mo ang tao, mga kapatid, sa kapahamakan, sa pagkakasala. Nagkasala sila dahil sa iyong ginawa. Kagaya ng ginawa ng spiritual Babylon. Nagturo, pinainom ang mga bansa, lahat ng tao sa kanyang alak. Ito yung maling turo at aral. So lahat, mga kapatid, ito ay ang pagtalikod sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Ang tatanggapin, mga kapatid, double punishment. So sinasabi niya sa kanyang puso na siya ay upo bilang reyna at hindi na siya magiging bao. So, ibig sabihin, magpapakasal siya, mga kapatid. Anong pinapakasal? Ito yung union, mga kapatid, ng church and state. Ecclesiastical power and political power. So, she has boast that the reign of church and state will last forever. Nagmamalaki itong spiritual Babylon na ito, mga kapatid, na magtatagal yung union. Kasama ng mga hari sa lupa. That no one will be able to overcome her. Na walang makakatalo sa kanya, but she will be mistaken. Siya po ay nagkakamali. The plagues will come in one day. Total destruction. Ang salot ay darating sa loob ng isang araw. So pag isang araw, mga kapatid, ay ibig sabihin yan, one literal year. Because one prophetic day, sa Ezekiel chapter 4 verse 6, is equivalent to one literal year. So ang salot ay within a year. Isang taon, mga kapatid, ang salot. So now, we move on and the chapter takes a shift. So from spiritual Babylon, mga kapatid, makikita natin sa kasunod na mga bersikulo, ang tatlong pangunahing taga-suporta ng spiritual Babylon na nagdadalamhati para sa kanya. Ang mga hari sa lupa, yung mga lakal,
and the sheep masters. So here's the first group. Revelation chapter 18 verse 9 to 10. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Revelation chapter 18 verse 9 to 10. At ang mga hari sa lupa na nangakiapid at nangabuhay na malayaw kasama niya ay mangagsisiiyak at mangagsisitaghoy tungkol sa kanya pagkakita nila sa usok ng kaniyang pagkasunog at nangakatayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya na nangagsasabi, sa aba ng dakilang bayang Babylonia, ang bayang matibay, sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. It is interesting, mga minamahal ko mga kapatid, that the kings of the earth wept and lament for her. Nagsiiyakan at nagsisitaghoy para sa kanya. So in chapter 17 of Revelation, the kings of the earth are represented by the 10 horns. 10 sungay. It means, mga kapatid, universal coalition. Lahat ng bansa kasama na dito, United Nation. And they are the ones that make her desolate. Yung mga hari sa lupa. So sila po, mga kapatid, ang magde-destroy sa babaeng patutot. So, ngunit ngayon ay nakita natin ang kakaibang larawan na ito, sila ay umiyak para sa kanya. Bakit kaya sila umiyak at nagsitaghoy para sa kanya? Why are they crying for her? Bakit sila nagsiiyak? We're not really given any indication, mga kapatid, but if I were a king, kung ikaw isang hari, mga kapatid, the reason I would be crying is that my power has been taken away. My rulership. So bakit ka iyak? Dahil nawala sa iyo ang kapangyarihan. So yun po, mga kapatid, ang unang grupo sumuporta po sa dakilang Babylonia, spiritual Babylon. Unang grupo, ito yung mga hari sa lupa, na binigyan sila ng kapangyarihan sa loob ng isang oras. Revelation chapter 17, verse 12. Binigyan sila ng pagkakataong maghari sa loob ng isang oras. So now, punta tayo sa next group. Ang unang grupong taga-suporta ng spiritual Babylon, mga hari, mga political power, mga hari sa lupa. So, unang grupo yan. Ano yung ikalawang grupo? Revelation chapter 18, verse 11 to 12. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Revelation chapter 18 verse 11 to 12. At ang mga ngalakal sa lupa ay mangagsisiiyak at mangagluluksa tungkol sa kanya, sapagkat wala nang bibili pa ng kanyang kalakal na ginto at pilak at mahalagang bato, at mga perlas at mainam na lino, at kahoy at kayong kulay ube, at sutla at kayong pula, at sari-saring mababangong kahoy, at bawat kasangkapang garing, at bawat kasangkapang mahalagang kahoy, at tanso, at bakal, at marmol. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang yaman ng supporters ng spiritual Babylon, mga minamahal kong kapatid. Una, mga hari, dito, mga lakal, mga merchants. Pero bakit sila umiiyak, mga kapatid, at nagluluksa para sa Babylon, sa dakilang Babylonia, spiritual Babylon? Why? Because their economy has disappeared. Nawala na po ang ekonomiya, bagsak ang ekonomiya. It was Babylon that made them rich. Yung Babylonia ang nagpapayaman sa kanila. Yung spiritual Babylon. So may nakalisang mahabang listahan ng lahat ng iba't ibang merchandise na nagpapayaman sa kanila. Sobrang dami, mga listahan dito. Ito yung mga avenue, mga kapatid, yung trabaho nila na naging tuyo, mga kapatid. Wala nang bumibili sa kanila. It starts with gold and ends with the bodies and souls of men. So, unang supporters, hari sa lupa, mga ngalakal, ito, mayaman. Mga mayayaman, mga kapatid, ang supporters ng spiritual Babylon. And the third group, mga kapatid, Revelation 18:17 to 19. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Revelation chapter 18 verse 17 to 19. At bawat pinunong daong at bawat naglalayag saan mang dako
at ang mga mangdaragat at lahat ng nagsisipaghanap buhay sa dagat ay nangakatayo sa malayo at nangagsisigaw pagkakita sa usok ng kaniyang pagkasunog na nangagsasabi, "Anong bayan ang katulad ng dakilang bayan?" At sila'y nangagbubuhos ng alabok sa kanilang mga ulo at nagsisigawan na nag-iiyakan at nagtataghuyan na nangagsasabi, sa aba ng dakilang bayan na siyang iniyaman ng lahat na may mga daong sa dagat dahil sa kaniyang mga kayamanan, sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. As you see, mga minamahal ko mga kapatid, ito yung last group. Ito yung mga naglalayag saan mang dako, mga shipmasters, those who traveled and lived by the sea. So, sila rin ay pinayaman ng suporta nito sa spiritual na Babylon. So, marami, ang offer po mga kapatid ng spiritual Babylon in which ang nasa likuran nito ay walang iba kundi si Satan, ay payamanin ka talaga. Yung mga hari sa lupa, binigyan ng power. Okay, ano pa? Binigyan ng fame. Binigyan ng, ano pa dito mga kapatid? Kayamanan. So, nagpapayaman mga kapatid. That's why sinasabi ko nga, hindi lahat ng mga blessings na pumapasok sa iyo ay nanggaling sa bugtong at buhay na Diyos. Lalo na pag araw ng Sabado. Imbis na sa araw, bahay-sambahan ka, ayun, nagtatrabaho ka, hindi kayo nagnegosyo ka. So, hindi po yan pagpapala. Nagaling sa bugtong at buhay na Diyos. Ito po ay trap ni Satan para makalimutan mo ang iyong Creator. Para makalimutan mo ang bugtong at buhay na Diyos. Kasi ang Sabado ay nagpaparemind po sa ating tagapaglikha, sa ating Creator. Genesis chapter 2, verse 2 to 3. So, ang ginagawa ni Satan, bibigyan ka niya ng offer, mga kapatid, na hindi ka makakahindi. But all you have to do, mga kapatid, is manindigan ka para sa bugtong at buhay na Diyos. So, itong tatlo na ito ang nakasuporta sa spiritual Babylon dahil pinayaman sila ng spiritual Babylon. As you remember, mga minamahal kong kapatid, hindi ka makakabili at hindi ka makakabenta. Revelation 13, verse 16 to 17. So, ang gagawin mo, mga kapatid, tanggap ka ng marka ng mabangis na hayop. So, payayamanin ka ng spiritual Babylon. Okay? But time will come na bagsak ng ekonomiya at the time na bumagsak na ang dakilang Babylonia, damay po ang lahat, mga kapatid. Dahil ang nagbibigay ng suporta din sa spiritual Babylon ay walang iba kundi ang mga tao. Katulad ng literal Babylon na ang nagbibigay ng ang nagpapayaman sa literal Babylon sa panahon ni King Nebuchadnezzar ay yung Euphrates River. Yung tubig, mga kapatid, na nakapaligid sa Babylon. Dahil nakaupo po ang Babylon sa ilog ng Euphrates. Kung walang Euphrates River, hindi mag-i-exist ang Babylon. So yung tubig dito sa Revelation ay nag-represent ng multitudes of people, nations, every tongue. Revelation chapter 17, verse 15. Kung ano ang nangyari sa panahon ng literal Babylon, ng pagkatalo nila nung pinadried up ni King Cyrus, mga kapatid, the Great, na nanggaling sa silanganan na pinadala ng bugtong at buhay ng Diyos para iligtas ang kanyang bayan, after 70 years of captivity, ay pinatuyo po ang ilog ng Euphrates. At yun ang naging dahilan, yun ang dahilan ng pagkatalo ng Babylonia. Kasi dumaan sila sa riverbed. Pinatuyo yun, mga kapatid, from source pa lang, nagbutas sa sila ng mga diversional na na daanan ng tubig na hindi makatuloy sa Babylonia. So dito din sa spiritual Babylon, mag-withdraw din ang support ang mga tao. Dahil ang akala nila, mga kapatid, na kapayapaan ang dala ng spiritual Babylon. Pero ang totoo, kawasakan pala, mga kapatid. Sila ay mawawasak dahil sa galit ng bugtong at buhay na Diyos. So ang mangyayari, ito mga nakasuporta, mga hari sa lupa, mga mangangalakal at mga shipmasters, ito po ay mag-withdraw kasi wala na rin silang pera. Wala na rin silang pera, mga kapatid. Ang kanilang kayamanan has disappeared because of her destruction. Apektado, mga kapatid, ang mga hari sa lupa. Apektado yung mga ngalakal at apektado itong naglalayag sa dagat sa pagkawasak ng dakilang Babylonia. Dahil ito ang nakasuporta sa kanila. So, parang ganito lang yan. Sinuportahan sila ng Babylonia at sinuportahan din nila ang Babylonia, ang spiritual Babylon.
I'll scratch my back and I'll scratch yours. Parang ganun lang. So, nagka-benefit sila each other. So, the kings of the earth, ito yung mga political power. Kings of the earth. And then the merchants, mga kapatid, and shipmasters of the earth, ito po yung mga tao, mga kapatid, that have to do with buying and selling. Hindi ka makabenta at hindi ka makabili kung hindi ka tatanggap ng marka na mabangis na hayop. So these are the two factors that will play into the mark of the beast. Ito yung dalawa na ito yung kings of the earth at itong merchants na shipmasters. So yung nangangalakal, mga merchants, itong mga nagbibili, mga kapatid, it's either pwede nga mga shipmasters kasi minsan naglalayag sila. Doon sila alam mo yung trading. At minsan naman, itong mga merchants ang nangangalakal, buy and sell. So, itong dalawang factor na ito po ang maglalaro, mga kapatid, dito sa mark of the beast. Could it be the reason why many people will be swept away with the mark of the beast is because they are given power or wealth? Ito ba kaya ang naging dahilan, mga kapatid, bakit marami ang madadala ng mabangis na hayop dahil bibigyan sila ng kapangyarihan at kayamanan? This is why, mga kapatid, they are all weeping. Sila ay umiyak, mga kapatid. Alam mo naman, pag naubusan ka ng pera, iyak ka na lang. Alam mo naman, mga kapatid, bakit umiyak yung mga hari? Dahil tinanggalan na sila ng kapangyarihan. Dahil ibinigyan lang sila ng kapangyarihan sa loob lang ng isang oras. Revelation chapter 17, verse 12. Isang oras, ilan nga isang oras, mga kapatid? In 1 hour, mga kapatid. Ang isang oras ay equivalent to 1 literal, 15 days. Okay? So this is one thing in common that we see throughout the description na binigay ng Revelation sa atin, Revelation 18. And in 1 hour, she is made desolate. Wasak talaga, iniwanan. Sad, lonely. So just like we saw in Revelation 17:12, that there was 1 hour. The 10 horns that you saw are 10 kings who have not yet received a kingdom. So yung etong Revelation 17, ito yung kasalukuyan sa atin ngayon. Yung 10 hari dito, mga kapatid, ito po ay ang universal. Nang ibig sabihin ng 10, mga pagsubok or ito po yung universal. Ito yung worldwide, worldwide na coalition. Pagsama-sama ng lahat ng bansa, mga kapatid, dahil sila po ay nalinlang, mga kapatid, sa spiritual Babylon, sa babaeng patutot na nakasakay sa pulang hayop na may 10 sungay. So yung 10 horns sa yon na nakita mo ay 10 hari na hindi pa nakatanggap ng kanyang kaharian. So they will receive authority to rule as kings with the beast for 1 hour. So sila ay maghahari sa mundo, mga kapatid, kasama yung mabangis na hayop sa loob ng 1 oras. That's why tuwang-tuwa sila, mga minamahal kong kapatid. Ito mga hari sa lupa, political power. That's why suportahan nila ang Babylon system. Ano yung Babylon system? The union of church and state. Political and ecclesiastical power, i-unite yan. Suportado nila dahil bibigyan man sila ng kapangyarihan na mabangis na hayop sa loob ng 1 oras. And what is 1 hour, mga kapatid, sa biblical prophecy? So 1 literal year, 1 prophetic day is 1 literal year. So how many days, mga kapatid, sa Hudyo? 30 days a month. So kung i-times mo yan, 12 months times 30 days equals 360 days. So ang 360 days, sa isang araw, mayroong 12 hours na gabi at 12 hours na araw. So a total of 24 hours. So 360 days divided by 24 is equals to, ang isang oras, mayroong 15 days. So bawat isang oras sa biblical prophecy na sinasabi dito sa Revelation, mababasa mo yan sa 17 and 18, mga kapatid, na mayroong 1 oras, ang ibig sabihin, 15 days. So sila ay uupo, mga kapatid, kasama ng mabangis na hayop sa loob ng 1 oras. At ano ang kanilang i-impose? Death decree. Sa panahon na nanindigan ka, mga kapatid, because there are 4 stages of Sunday law. Yung una, family bonding, ipapadaan nila sa maganda. Okay? Political agreement pa lang, wala pa lang decree. Number 2, ito yung pamaraan, mga kapatid, na mag-o-offer na sa'yo. Igagawa na ng batas. Magiging batas na siya, mga kapatid. Yung una, voluntary lang sa stage 1 ng Sunday law. Ngayon, magiging batas na siya sa stage 2. So, ang stage 3, mga kapatid, ito na yung hindi ka na makakabili at hindi ka na makakabenta. Revelation 13:16-17. At dito sa stage 4, dito na po uupo, mga kapatid,
ang mga hari na hindi pa nakatanggap ng kanilang kapangyarihan ngayon, tatanggapin pa lang nila. At ang magbibigay ng kanilang kapangyarihan, wala iba, ang mabangis na hayop. Itong kapapahan sa Roma. Mga kapatid, ang hayop po sa propesiya, kaharian po yan. So ito siya ay mabangis na hayop. So ito po mga kapatid, siya po ang magbibigay. Kapapahan sa Roma ang magbibigay ng kapangyarihan sa mga hari sa lupa. At anong gagawin nila? Implementation mga kapatid sa death decree. Lahat ng hindi tumanggap sa marka ng mabangis na hayop, which is Sunday worship, ay papatayin. Pero sa loob lang po lamang yan ng 1 oras. Binigyan na po tayo ng timeline ng bugtong at buhay ni Diyos. But hindi pa natin alam ilang months ba yung 3 stages na yon na hindi ka makabili, makabenta. Pero dito sa death decree mga kapatid, naupo ang mga hari kasama mabangis na hayop 1 oras sa loob lamang ng 15 days. Okay? Kasi ang 1 oras, Ezekiel 4:6 ay isang prophetic day. Ezekiel 4:6 and Numbers 14 mga kapatid ay walang iba 1 literal year. So, while these wicked people are weeping, di ba? Kasi nga, tinanggalan ng mga kapatid, after 1 hour, puro 1 hour yan. Yung pagiging mayaman ng mga merchant, sa loob lang ng 1 oras, nawala ang lahat. 1 araw, nawala ang lahat. Kasi nga, mga kapatid, ibubuhos na ang 7 salot. So, ano pa? 1 oras, halos 1 oras yan. Yung plagues niya sa Revelation chapter 18, verse 8, comes in 1 day. Ano yung 1 day? Sa 1 oras, sa 1 araw, mga kapatid, 1 literal year, ay ibubuhos niya ang lahat ng salot. Ng bugtong at buhay na Diyos. 7 salot yun. Hindi yan sabay-sabay. Pero mayroong mga overlapping itong sa huli, yung salot na. Ang 6 plague, ika-6 na salot at ika-7 salot, magsasabayan. So sa loob lang yan ng 1 taon, mga kapatid, less than a year. Kasi sabi ng Matthew chapter 24, verse 22, paiikliin ng bugtong at buhay na Diyos ang mga araw na yaon para sa kanyang mga hinirang. So, possible, pwede pa yung i-adjust sa bugtong at buhay na Diyos. Nasa bugtong at buhay na Diyos na yan. But ang death decree, ang patayan mga kapatid, napapatayin ka talaga sa loob ng 15 days. Patayan talaga yan. Kaya that's why, ang bugtong at buhay na Diyos, hindi kanya pababayaan. Hindi niya tayo pababayaan. Ibubuhos niya ang kanyang huling ulan. Ito yung empowerment mga kapatid ng Holy Spirit na tayo ang gagawa sa sa malakas na sigaw sa Revelation 18 na lumabas na kayo dyan. Kaya, pagdating ng John chapter 10 verse 16, merong mga tupa na wala pa sa kanyang kawan, yun po yung nasa ibang denominations. Yun po yung ipapasok ng bugtong at buhay sa kanyang kaharian. So, samantalang ang mga masasamang tao, mga kapatid, na nalinlang sa kayamanan, sa kapangyarihan, ay iiyak sila. Dahil yung pagkawasak ng spiritual Babylon, damay sila. So, anong mangyayari? Revelation chapter 18 verse 20. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Revelation chapter 18, verse 20. Magalak ka tungkol sa Kanya, o langit, at kayong mga banal, at kayong mga apostol, at kayong mga propeta, sapagkat inihatol ng Diyos ang inyong hatol sa Kanya. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So there are 2 groups, mga minamahal kong kapatid. One that is weeping, yung umiiyak, and one that is rejoicing. Yung umiiyak dahil nawalan ng kapangyarihan. Yung umiiyak dahil nasanay ng pera, kayamanan. That's why, wag mo nang sayanayin yung sarili mo ngayon, mga kapatid. Mag-country living ka na. Kumain ka na ng talbos ng kamote. Sausa mo lang yan sa tuyo na may kalamansi, merong sibuyas, kamatis, sarap nun. Country living. Kasi pag nasanay ka, mga kapatid, na puro pera, mahirapan ka talaga these last days. Kasi mag-o-offer ng pera yan si Satan. Ipapadaan niya sa earthly power. But ang likod niya na walang iba si Satan. Gagawa siya ng paraan para marami siyang madala sa impyerno. Yun ang gagawin ni Satan, mga kapatid. That's why, itong hari, tuwang-tuwa sila, nakatanggap sila ng kapangyarihan, pero sa loob lang ng 15 days. At ito namang mga kapatid, itong mga ngalakal at itong mga tagalayag sa dagat, nawala ang lahat sa kanila sa loob lang ng 1 araw. You see? Yung iba, mga kapatid, iiyak. Nawala sa kanila ang lahat. As in, total disaster. Yung iba naman ay nagagalak. Bakit merong nagagalak, mga kapatid? The main cause of persecution has finally been removed. Ano yung main cause ng persecution? Yung spiritual Babylon. I-persecute nila ang bayan ng bugtong at buhay. Spiritual Babylon, system yan, Hindi po natin tinatarget dito, mga kapatid, ang mga tao.
yung individual. Ang tinatarget natin yung sistema ng Babylonia, the union of the church and state, yung pagpapakasal muli ng estado at ng relihiyon. Then, pag once nag-isa yan, expect persecution. So yun po ang wawasakin, mga kapatid, ng mensahe ng bugtong at buhay na Diyos, yung sistema, hindi yung tao, hindi yung nilalamok, kundi yung lamok. Yung sistema na gagawin ngayon nitong huling kapanahunan, yung one world government, one world religion. Yun yung sistema ng Babylon. Yun po yung wawasakin ng mensahe ng tatlong anghel, including itong malakas na sigaw sa Revelation chapter 18. Yun ang wawasakin, hindi yung tao. Nasasabihan mong tao, makasalanan ka, ay para ka na kay Satanas. Hindi ganun. Sistema po ang kalaban. Yung sistema ang sistema ni Satanas, mga kapatid, wawasakin yan ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya yung bato na gumulong mula sa bundok, na naputol, mga kapatid, na hindi ginamitan ng kamay, ayun po yung kaharian ng bugtong at buhay na Diyos na wawasakin ang buong estatwa na panaginip ni King Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2. So lahat ng mga sistema, mga kapatid, na nagsimula pa sa panahon ng Babylonia hanggang ngayon, wawasakin yan ng bugtong at buhay na Diyos mamgitan ng kanyang 144,000 sa tulong po ng bugtong at buhay na Diyos. Yun ang wawasakin, hindi yung mga tao. Okay? So, ang mga panalangin po ng mga banal na sumisigaw mula sa ilalim ng altar ay sa Revelation chapter 6 ay sa wakas ay nasagot na. God has avenged His people. Okay? At ano pa? Revelation chapter 18 verse 24. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Revelation chapter 18, verse 24. At nasumpungan sa Kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal at ng lahat ng mga pinatay sa lupa. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So she is guilty of the blood of the prophets and the saints and all that were slain. During the time of the Dark Ages, mga kapatid, 538 medieval times, 538 AD to 1798 AD, ang daming namatay during Inquisition, interrogation. Lahat na hindi nagpailalim, mga kapatid, sa Catholicism, pinapatay. Yun. Kasi nangyari na yung union, mga kapatid, 538, 1,260 years. 538 to 1798 AD. Niya yung pari naging hari at yung hari naging pari. So ang hawak niya, dalawa, ecclesiastical at yung political power. So ngayon, mga kapatid, nanumbalik na yung ecclesiastical power niya, political power. Pero paunti pa yan. Gumagaling pa sa sugat. Hindi pa totally healed. Okay? So, tanong natin ngayon, natanggap na ba ng mabangis na hayop sa Revelation chapter 13 verse 3, yung nakakamatay na sugat? Natanggap niya yung loss of power. Pero kung sinasabi natin na gumaling na siya sa sugat na ikamamatay, mga kapatid, nag-heal pa lang siya, pero nabalik na sa kanya ang political power. Kaya nga siya ang leader dyan sa Vatican. So, but ang problem dito, mga kapatid, ay hindi pa totally na nag-heal yung sugat na ikamamatay. Hindi pa totally heal. Kasi, mga kapatid, full recover yan at the time ma-impose muli ang Sunday law. The time mag-unite yung church and state, yun, totally, mga kapatid, naka-recover na sa sugat yung mabangis na hayop na natanggap niya, yung loss of power at the time na 1798 AD. Pero ngayon, unti-unti yan, mga kapatid, unti-unti yan, gumagaling kanyang sugat. So, guilty po, mga kapatid, ang Babylonia, mga kapatid, dahil sa kanyang pagpatay sa mga propeta at mga banal na bayan na bugtong at buhay na Diyos. So this includes all the deaths beginning from the first death. Sino unang namatay? Si Abel to the end. Galing kay Abel hanggang ngayon. If you look into, mga kapatid, who killed throughout all ages, anyone who kills God's people in some way, meron po silang isip ng Babylon. Kahit sino, mga kapatid, na taong pinatay, mga kapatid, at namatay, mayroong pag-iisip in some way. Mayroong pag-iisip ng kagaya ng isang spiritual Babylon. It is the spirit of Satan or the synagogue of Satan. 1 John chapter 2 verse 18 and 1 John chapter 3 verse 12. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, 1 John chapter 2 verse 18. Mumunting mga anak,
Ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo, kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. 1 John chapter 3 verse 12, hindi gaya ni Cain na siya ay sama-sama at pinatay ang kaniyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kaniyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, the spirit of Antichrist has existed since the beginning. Sa simula pa lang, mga kapatid. Anong pinatay ni Cain, mga kapatid? Si Abel. Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. So we see at the beginning, the Holy Spirit in the form of the latter rain being poured out like in the days of the Pentecost in Acts chapter 2. So kung anong nangyari sa panahon ng Pentecostes, the same ang mangyari sa atin ngayon. Natanggap nila ang unang ulan before persecution. Kasi ang ginawa po ng mga apostoles, gusto nilang umalis sa Jerusalem. Ang sabi ng bugtong at buhay, wag muna. Pero nung natanggap na nila ang unang ulan, ayaw na nilang umalis sa Jerusalem. So ang ginawa ng bugtong at buhay, nagpadala ng persecution para magsialisan sila sa Jerusalem at mangaral sila sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi lang sa Jerusalem. So, makikita natin yan ngayon, mga kapatid. But dito lang, mga kapatid, ito talaga yung full glory ng bugtong at buhay na Diyos. Empowerment ng Holy Spirit. At total na talaga, ibubuhusan ng bugtong at buhay na Diyos ang lahat. Kasi ito na ang huli, mga kapatid. Ito na ang final battle. Ito na ang huli at wala nang kasunod pa. So, kung hindi ka makapasok, mga kapatid, sa huling panawagan ng bugtong at buhay na Diyos, then magkakaroon ng close of probation. Itong huling panawagan, ito yung Revelation chapter 18, na umalis na kayo dyan, aking bayan. So mayroong mga tupa ang bugtong at buhay na Diyos na wala pa sa kanyang kawan. At yun ang tatawagin niya. Yun yung last call, mga kapatid. Malakas na sigaw, urgent calling. Na gumuho na ang Babylonia, umalis na kayo dyan. Nang hindi kayo masama sa kanyang kasamaan at hindi kayo masama na matanggap ang 7 salot. So, tayo po, mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, ang mananawagan to call out. Yun ang meaning ng Ecclesia. To call out. So, mananawagan tayo, mga kapatid, sa pamagitan po ng huling ulan, itong kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ay ubuhos yan, itong huling kapanahunan, tayo yung mananawagan para sa mga tao, mga kapatid, sa mga tupa ng bugtong at buhay na Diyos. So, ang target ng kaharian ay ang sistema. Hindi po yung mga individual na mga tao. Yung sistema. So, kung lagi natin pag-uusapan ang patungkol sa kasalanan, ang tanong ngayon, alam na ba ng mga tao ngayon ang patungkol sa paparating na Sunday Law? Kasi, mga kapatid, ang kalaban po ng bayan ng bugtong at buhay na Diyos ay hindi po yung mga individual people. Ang kalaban ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ng bayan ng bugtong at buhay na Diyos ay yung sistema, yung dragon, spiritualism. Puro yan mga sistema, mga minamahal ko, mga kapatid. Yung union, yung one world government, one world religion. Sistema yan. So hindi ka pwede mangaral doon, mga kapatid, na ikaw makasalanan ka o punta ka na ng impyerno. Hindi ganoon ang pangangaral, mga kapatid, ng 3 anghel. Ang pangangaral ng 3 anghel, including dito sa Revelation chapter 18, ang pangangaral ay patungkol sa karakter ng bugtong at buhay na Diyos at patungkol sa pagpanumbalik na, mga kapatid, ng relasyon, mga kapatid, mula sa anak patungo sa ama. Yung sa ibabalik sa totoong pagsamba sa worship ng bugtong at buhay na Diyos. Exodus chapter 20 verse 8 to 11. So yun ang panawagan ng 3 anghel. Yun ang mensahe, mga kapatid. Sistema ang tinatarget, hindi yung individual. So 144,000, ito yung mga unang bunga at tagapagdala at tagapagbalita ng malakas na sigaw. So ito yung Revelation chapter 14 verse 4. These are they which follow the Lamb whithersoever he go, being the first fruits unto God. Unang bunga. So 144,000 ang gaganap po, mga kapatid, sa malakas na sigaw at mensahe ng 3 anghel. So 144,000 are sealed, Revelation 7:1-8, spiritually purified, and
nagre-reflect po ng karakter ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi paano mo maipapangaral ang karakter ng bugtong at buhay na Diyos sa iba kung mismo ikaw hindi mo pa nararanasan? Ano bang karakter ng bugtong at buhay na Diyos? Umabot ka sa point, mga kapatid, na manalangin ka, na patawarin mo sila, Ama, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ang standard ng bugtong at buhay na Diyos na kanta ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. So, bit-bit ng 144,000 ang karakter ng bugtong at buhay na Diyos. So, ano yung role ng 144,000? We will proclaim, mga kapatid, yung tatlong mensahe ng three angels message, including sa Revelation chapter 8, verse 1 to 4, na malakas na sigaw para sa huling panawagan. Huling panawagan na yan, mga kapatid. Bago mag-close of probation, bago ang 7 salot, may last call. Huling panawagan bago isarado ang pintuan ng kaligtasan. Pag once hindi pa rin tumugon, mga kapatid, ang tao at hinayaan nilang masama sila sa pagguho ng Babylonia, mga minamahal ko, mga kapatid, tatanggap sila sa 7 salot. Tatanggap sila sa 7 salot. At doon sa dagat-dagatang apoy. Sa ikatatlong pagbaba ng bugtong at buhay na Diyos, after 1,000 years natin doon sa langit ng mga langit. So anong role ng 144,000? Walang takot na mga ngaral sa salita ng bugtong at buhay na Diyos dahil sa kapangyarihan yan. Okay, kung ngayon magtapang-tapangan ka na wala pa ang Sunday law, mga kapatid, magiging katulad tayo ni Pedro niyan, na manidigan talaga tayo para sa bugtong at buhay na Diyos, pero at the end of the day, katulad ni Pedro, tinanggi niya ang bugtong at buhay na Diyos. Kasi bilang tao tayo, mayroon tayong takot. Kaya that's why ang bugtong at buhay ni Diyos, ibubuhos niya ang kanyang espiritu, mga kapatid, ang huling ulan, para tayo po ay mangaral, mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, na walang takot. United, one spirit and one mind. At mayroon tayong authority na galing sa bugtong at buhay na Diyos. So, sa pangaral po ng 144,000, ang magiging bunga po ay ang malaking hukbo o great multitude sa Revelation chapter 7 verse 9. Yun po ang magiging bunga. Ano sinabi dyan? A great multitude which no man could number stood before the throne. These are they which came out of great tribulation and have washed their robes. So ito yung malaking hukbo, great multitude. So hindi lang po 144,000 ang maliligtas. Mayroon pong great multitude. 144,000 very special lang kasi ito yung tatanggap sa huling ulan at ito yung magdadala ng mensahe ng bugtong at buhay na Diyos patungkol sa kanyang karakter. Kasi ito yung kaluhatian ng bugtong at buhay na Diyos. Ito yung glory ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang karakter. So magdadala lang 144,000, mga kapatid, at yung mga tumutugon sa tulong ng banal na Espiritu, kasi ang pananampalataya nanggagaling sa pagkikinig sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. So tutugon sila, mga kapatid, kabilang na sila sa great multitude. Ang 144,000, mga kapatid, literal number but spiritual Israel. Literal yan. So pag puro leader yan, mga kapatid, kasi yung 144,000 ang mga ngaral. So makikinig yung great multitude at yun yung sinabi ng bugtong at buhay na Diyos na mga tupa nga na nasa labas ng kanyang kawan, ipapasok niya. So yung great multitude, bunga yan ng mensahe ng 144,000. So anong gagawin, mga kapatid? Ang gagawin po, mga kapatid, ay gagawa ng milagro din ang 144,000. Mark chapter 16 verse 18. They shall lay hands on the sick and they shall recover. So talagang kasama yung milagro kasi kasama yan sa kultura. Okay? Kasi, mga kapatid, yun po sinabi ng Matthew chapter 24 verse 14. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Matthew 24 verse 14. At ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, mga kapatid, so yung pangaral ng 144,000, mayroon na yung power, kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos. So yung mga may sakit, gagaling bilang patutuo. At ito yung magko-confirm ng katotohanan at i-glorify nung napagaling, mga kapatid, na may sakit, i-glorify nila, luluwalhatiin nila ang bugtong at buhay na Diyos. That's why, mga kapatid, ang huling ulan ay para lang sa mga malinis ang puso. Para lang sa mga malilinis ang puso. Sa tulong po ng banal na Espiritu. Kaya sinabi nga ni King David, Psalm 51:10, create in me a clean heart, O God, para sa malinis na puso.
ang huling ulan. So, gagawa po ng milagro mga kapatid. So, ang mangyayari nito, mayroon ding counterfeit na milagro si Satan. Revelation chapter 13 verse 13, magpababa din siya ng apoy mula sa langit. So, paano ba natin makikilala ang katotohanan sa huwad? Sabi nga ng ating mahal kagalang-galang na Pastor Lai, huwag mong pag-aaralan na yung huwad. Pag-aralan mo yung katotohanan. Pag-aralan mo yung totoo kaysa sa peke. Parang pera lang mga kapatid. Diba pag may machine silang ginagamit. So, paano ba malalaman mga kapatid ang katotohanan at ang huwad? So, malalaman mo yan sa pamamagitan po ng salita. Isaiah chapter 8 verse 20. God's written word is the ultimate authority for truth. So, ang final authority, walang iba ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Pag hindi natin mabasa yung mga turo at aral na yan, mga kapatid, pag hindi natin mabasa ang dala na doktrina sa banal na kasulatan, yan ay isang huwad. Pag-aralan nyo ang totoo kaysa sa peke. So, ibig sabihin, mag-aral ka sa salita ng bugtong at buhay na Diyos para time will come na darating man itong mga peke, alam mo na kung ano ang totoo at alam mo na ang peke. So, paano pa natin makikilala ang katotohanan sa huwad? By their fruit. Matthew chapter 7 verse 20. Ano ba yung bunga mga kapatid? Mababasa natin yan, yung bunga sa Galatia 5:22-23. Ang bunga, pag-ibig, kapayapaan, pagpipigil sa sarili, ano pa? Kaligayahan, gentleness, meekness, faith. Yun po ang bunga ng banal na espiritu. Makikita mo yan. Ano pa? By obedience to God's laws. Yung pagsunod sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Revelation chapter 14 verse 12. Here is the patience of the saints that keep the commandments of God and have faith in our Lord Jesus Christ. So yung sumusunod sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos at mayroong patutuo. Ano ba yung patutuo? Ito yung salita ng bugtong at buhay na Diyos, the Word of God. Ito yung nagbibigay ng patutuo sa ating bugtong at buhay na Diyos. At ano pa? Paano mo malalaman, makikilala ang katotohanan sa huwad? By focus on our Lord Jesus Christ, not man. Okay? Kahit sino man mga kapatid, kahit anghel pa na bumaba mula sa langit, kung mangaral yan na taliwas na sa mga turo at aral ng mga apostoles at sa nakasulat sa banal na kasulatan, sumpainawa siya. Galatia chapter 1 verse 8. So pag-aralan mo ngayon yung totoo kaysa sa peke. Paano pag-aralan? Sa magitan ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Kompleto yan mga kapatid, magbasa ka. Para kung lumabas man itong mapanlinlang na espiritu, alam mo na kung ano mo sasabihin mo. Umalis ka, Satanas, sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos. Kung magpakita man si Father Lahit, Pastor Lahit, itong huling kapanahunan, alam mo na anong sasabihin mo. Walang patay na mabubuhay muli sa kamatayan hanggat hindi pa bumabalik ang bugtong at buhay na Diyos. Alam mo na sasabihin mo, umalis ka, Satanas, sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, pag nagpapalayas ng demonyo at nagpapagaling ng sakit, under sa authority yan ng bugtong at buhay na Diyos. Remember, nung inutusan ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang mga disipulo, pinadala niya by twos. Bumalik sila mga kapatid at nagdala sila ng report na na-amaze sila sa kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos. Sinabi talaga nila, grabe pati mga demonyo nag-submit sa iyong pangalan. So, under sa kingship and authority na ibinigay sa atin ng bugtong at buhay na Diyos, kailangan talaga sabihin natin, sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos, umalis ka, Satanas. Pag nagpakita yung mga mahal nyo sa buhay na namatay na, alam mo kapatid, mag-combine power itong trio na ito sa Revelation chapter 16 verse 13. Ang dragon, si Satanas, ang unang hayop mga kapatid, Revelation 13:1-2, at yung bulaang propeta sa Revelation chapter 13 verse 11. Combine powers yan sila para sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos. That's why i-equip ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang bayan, itong huling ulan. Para tayo po'y makatayo mga kapatid sa panahon ng persecution sa tulong po ng bugtong at buhay na Diyos. So mag-uumpisa po mga kapatid ang paghahatol sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos. So hindi po ibibigay ang malakas na sigaw mga kapatid sa mga casual lang na mananampalataya. Ibibigay po ito mga kapatid sa mga taong surrendered fully. Surrender ang kanilang puso sa bugtong at buhay na Diyos, na overcome yung kasalanan sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos at natanggap yung silyo ng ating bugtong at buhay na Diyos. So makakatanggap sa huling ulan yung may silyo lang. So this is not a theory. It is your personal preparation. Hindi lang ito basta theory. Ang lahat ng pinag-usapan natin dito mga kapatid, nakabase tayo sa Biblia, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi ako ang nagbigay kahulugan, hindi ako ang nagdala sa inyo mga kapatid, kundi ang banal na espiritu ang nagbigay, ang nag-interpret sa pahayag o sa revelation.
Instrumento lamang po inyong maliit na lingkod. So, hindi po ito basta teorya lang na paniwalaan ko o hindi. Ito po ay personal na preparation. Nanawagan ang bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal ko mga kapatid. Will you be among those who give the final warning? Makakasama ka ba sa pagdala ng huling panawagan, final warning? Will you stand among the 144,000? Sa anong paraan? Ipanalangin mo, nalinisin ang bugtong at buhay ng Diyos ang iyong puso. Kasi mga kapatid, yung glory, tandaan natin na mapupuno ng kalulatian ng buong lupa, kalulatian ng bugtong at buhay ng Diyos, ang glory na yan ay walang iba kundi ang karakter ng bugtong at buhay na Diyos. Karakter yan ang bugtong at buhay na Diyos. Na ang ating bugtong at buhay na Diyos, holy, loving, merciful, and faithful. Yan yung karakter ng ating bugtong at verse 14. Walang hanggang ibanghelyo. At ipanalangin natin mga kapatid na isa ka sa mapabilang na mananawagan sa huling panawagan sa Revelation chapter 18. Ano yung katanungan ko sa inyo? Kailan ang huling panawagan ng bugtong at buhay na Diyos para sa buong sangkatauhan? Dito na po yan masasagot sa Revelation 18. Last call ng bugtong at buhay na Diyos. Isang malakas na sigaw. Napapalabasin na yung mga tao, mga kapatid, sa spiritual Babylon. Babylon, ito yung sistema na wawasakin ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Matthew chapter 16 verse 18 to 19. Peter, upon this rock I will build my church. I will build my ecclesia. At ang kahit ang pintuan ng Hades at ang kamatayan ay hindi magwawagi sa kanyang iglesia. Bagkus ito pa ay wawasak, mga kapatid, sa Daniel chapter 2 verse 44. Wawasak sa lahat ng kaharian dito sa lupa. Walang iba, mga kapatid, ito ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos na magpakailan-kailanman. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos na pinamakapangyarihan sa lahat. At ito po ang mensahe na pinadala ng bugtong at buhay na Diyos ito sa inyong maliit na lingkod. At sana, mga kapatid, naintindihan po natin sa tulong ng banal na Espiritu, kung kailan ang huling panawagan ng bugtong at buhay ni Diyos para sa buong sangkatauhan. Mga kapatid, before the 7 last plagues, sarado na po ang kaligtasan. Revelation chapter 22, verse 11. So, ang matuwid ay manatiling matuwid. Ang banal ay manatiling banal. Marumi ay manatiling marumi. So, ang makasalanan manatili na makasalanan. So, ito na po yung last call. Last call ng bugtong at buhay na Diyos. Pag hindi pa rin, mga kapatid, sarado na ang pintuan. So, wag po natin sayangin araw-araw, mga kapatid, na isipin natin ang araw-araw, na isipin natin na ngayong araw na ito babalik ang bugtong at buhay ng Diyos, ngayong araw na ito babalik ang bugtong at buhay ng Diyos. Lagi nating isipin para po sa ating buhay mayroong pagbabago sa tulong po ng banal na Espiritu. Mga kapatid, nangako ang bugtong at buhay ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Kaya ibubuhos niya ang kanyang huling ulan. Ito na yung kung sa ano pa, mga kapatid, final wave na. Kasi katapusan na final wave na. Buhos na niya lahat ng kapangyarihan na ibibigay niya sa kanyang iglesia. At ang iglesia ng bugtong at buhay na Diyos ay magtatagumpay dahil una na nagtagumpay ang bugtong at buhay doon sa kalbaryo ng krus. Kaya, mga kapatid, tandaan po natin na we are living in the last days, na sa huling kapanahunan na tayo. At bumalik na tayo sa bugtong at buhay na Diyos bago pa magsara ang kaligtasan. Alisin na natin lahat ng puot, galit, sungit at inggit sa ating mga puso. Talikuran na natin ang ating kasamaan at magpatuloy tayo at magpatulong tayo sa bugtong at buhay na Diyos na tayo ay kanyang baguhin sa ating puso. Nabigyan tayo ng pure na puso, mga kapatid, malinis at bagong espiritu na matatag. Para nitong huling kapanahunan, mga kapatid, ay maging instrumento tayo ng bugtong at buhay na Diyos na magbitbit ng kanyang mensahe sa buong mundo. Ipag-pray mo na isa ka sa makasama sa 144,000 ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya purihin ang bugtong at buhay na Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. So, magandang gabi once again sa ating lahat, mga kapatid.